Update sa PhilHealth Gamot Program, ating pag-uusapan kasama si Sir Ray Balenya, ang Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Sir Ray, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Yusek Marge at Asik Dale, at sa lahat po ng mga nakikinig sa inyo pong programa. Magandang tanghali sa atin. Sir Ray, para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang pangunahing layunin ng PhilHealth Gamot Program? At paano ito nakaugnay sa Universal Healthcare Vision ng ating pamahalaan? Maraming salamat po sa inyong katanungan, Yusek Marge. Ito pong gamot program po natin, ang ibig sabihin po nito ay Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment. At ito po ay component ng ating pong YAKAP program, yung Yaman ng Kalusugan program. Ito po yung pinalawak at pinagbuting konsulta package po. So ito pong gamot ay naglalayon po na matulungan po natin yung ating pong maraming mga kababayan na gumagastos po ng malaki para po sa kanila pong pagpapagamot, pag-inom ng gamot po. Sa ayon po sa mga pag-aaral, Yusek Marge, Asik Dale, ay napakalaking bahagi, 40% ng atin pong inilalabas sa bulsa ay napupunta po sa pagbili ng mga essential drug kailangan po para sa ating maintenance at iba pa. So ito pong gamot program ang tutugon po para po yung mga kababayan natin tuloy-tuloy po sila makainom ng gamot na kailangan nila para bumuti yung kanila pong kondisyon at manatili po na malakas, malusog. Sir, paano po napili yung 75 na klase ng libreng gamot na sakop ng programa at may plano po bang dagdagan pa ito sa susunod na mga taon? Gusto ko lang pong linawin, Asik Dale, na ito pong 75 na mga gamot po ay ito na po yung kabuuang listahan po natin. Sa dati pong konsulta ay meron na po tayong naunang 21. At under the gamot program, nilawakan po natin, Asik Dale, at nagdagdag po tayo ng 54 more essential drugs and medicine. So ito pong mga gamot na ito, Asik Dale, ito po yung mga essential medicines, yung kailangan po ng mga kababayan natin para sa mga common conditions. Gaya po halimbawa nung mga umiinom ng gamot dahil may diabetes, yung meron pong high blood o may alta presyon, o kaya yung meron pong mga hika at yung pong naggagamot para sa kanilang chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Kasama din dito po sa 75 na mga gamot, Asik Dale, yun pong mga kailangang kontrolin, yung kanila pong kolesterol at marami pa hong iba, Asik Dale. Sir Ray, napakaganda po ng programa na ito, no? Ano po ba na-anticipate niyo po na ilan ang magiging beneficiaries po na itatarget niyo na makikinabang ngayong taon? Dahil, di ba po, nationwide po ang implementation po nito? Tama po kayo, Yusek Marge. Ang atin pong layunin, makatulong sa mga kababayan natin na talaga pong nangangailangan po ng gamot para po sa kanilang maintenance at magtuloy-tuloy yung pag-inom po nila nito. So, Yusek Marge, ito po ang ating layunin na ito po'y bukas sa lahat ng mga Pilipino. Basta tayo po ay niresetahan ng gamot mula po doon sa 75 na listahan po natin. At yung nagreseta po, yung doktor po, doon sa YAKAP Clinic na napili po natin. Sir, para sa isang miyembro ng PhilHealth, paano po eksakto makukuha ang benepisyong ito mula sa registration hanggang sa pag-claim ng gamot? Maaari niyo po bang ibigay yung detalye ng proseso nito? Dahil alam naman natin marami sa ating mga kababayan dependent na rin sa mga gamot. Opo, Asik Dale. Tayo po'y nananawagan sa lahat ng nakikinig po ngayon, na sundan nyo po ito pong akin pong proseso na i-walk through at ito po ay ipagsabi po natin sa lahat po ng mga kababayan po natin. Una po, Asik Dale, mahalaga po na makapili po tayo at ma-assign po tayo doon sa napili nating YAKAP Clinic o yung dating consulta package provider. Mahalaga po yon sapagkat ayon sa Universal Healthcare Law, tayo po ang dapat pipili ng YAKAP Clinic o primary care provider po natin. So yun po, dapat una makapili at
magpatala tayo para ma-assign tayo doon sa Yakap Clinic na atin pong napili. Nandun po yung primary care doctor na titingin po at mag-aalaga po sa atin pong miyembro. Then, ito po, mayroon pong pamamaraan para po makapili at ma-assign po, Una, yung eGov.ph app, napaka-convenient po. Diyan po namin tinuturo yung mga miyembro sa kanila pong pagpili ng kanilang Yakap Clinic na pipiliin po. Pagka nakapili na sila at natala na sila doon sa Yakap Clinic po, ay dumiretso na po. Magpa-check up na po kayo, makipag-usap na kayo, titingnan po kayo ng doktor doon sa Yakap Clinic na napili po ninyo para malaman po yung lagay ng inyong kalusugan. At mula po doon, Dale, malalaman po ng kababayan natin kung talagang kailangan sila resetahan ng gamot. Meron din po, pwede rin silang doon malalaman kung re-resetahan sila ng laboratorio o any of the cancer screening nakasama na po dito. Ngayon, tatanggapin po nila yung mga gamot na nireseta kung nandun pa sa unang 21 drugs and medicines, doon mismo po i-release na po sa kanila yan. Pero kung nandun sa karagdagang 44, meron pong reseta po na ibibigay sa kanila using an app, yung gamot app po, na kung saan ay digital po ito, at merong unique prescription code po na nakalagay doon. Dalhin lamang po yung nasabing reseta doon po sa butika na accredited gamot facility ng PhilHealth. At syempre po, pagkatapos uminom ng gamot, bumalik po sa doktor doon sa Yakap Clinic para patuloy po ang gabay at check-up po nila. Sir, sa kasalukuyan po, ayon po sa datos na meron kami, may 3,000 Yakap access points na raw po nationwide. Paano niyo po ba masisiguro na accessible din ang gamot facilities para dun po sa mga nakatira sa malalayong probinsya at isla, yung mga nasa gida po? Salamat po sa tanong na yan, Yusek March. Alam po natin na hindi naman lahat po may access po sa technology, sa internet. Alam niyo po, kakalunsad lamang po nitong programa na ito last week at tuloy-tuloy po ang pagpaparami po namin, nakikipag-usap tayo sa iba-ibang mga farmasya at sa mga pharmacy chains nang sa gayon ay sumali na po sila dito para mailapit natin sa maraming Pilipino ito pong gamot program po natin. Doon po sa mga gida areas, ay kami naman po sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan, Yusek March, ay kami po ay nagpupunta na sa mga bara-barangay. Meron po kaming mga caravan na ginagawa po. May dala-dala na rin po kami ng mga gamit at internet. At may mga doktor pong pinapadala yung lokal na pamahalaan para po makapag first patient encounter, marehistro natin at maresetahan po yung mga kababayan po natin. Sir, ilan po sa Metro Manila accredited gamot facilities? May timeline po ba kung kailan madaragdagan ng iba pa accredited outlets nationwide? Opo, Dale, sa ngayon po ay sabi ko nga, kakasimula lang po nito. Meron na ho agad 8 mga butika po na accredited gamot facility na po natin. At yung 8 na yan ay yung ilan dyan, yung generic drugstore. Merong specific branch po sila sa mga syudad ng Parañaque, Navotas, Quezon City at Taguig City. Meron din po dyan sa yung medical depot sa Vertis North, at yung pong Vida Cure, yung specific branch nila dyan po sa Alabang at Cubao, at yung pong farmasya po ng Chinese General Hospital, kasama na rin po. So bukod sa 8 ito, Dale, meron na hong, hindi ako nagkakamali, mga 24 pa na mga pinoproseso na po ngayon. Kaya po, dadami na po ito yung mga accredited na mga butika po natin. Sir, may monitoring mechanism po ba ang PhilHealth para matiyak na sapat at available ang supply ng mga libreng gamot sa mga partner gamot facilities? At baka rin may mechanism po kung masisigurado po natin na hindi rin expired yung mga gamot po na ito? Ay opo, Yusek March, ang kasunduan po natin sa mga butikang magpa-participate. Una po, dapat po tuloy-tuloy. Meron po silang mga gamot from our 75 na listahan at dapat tuloy-tuloy po ang supply na ito sapagkat hindi po nila alam kung kailan po darating yung mga miyembro. So dapat titiyakin nila tuloy-tuloy po ang supply
ng mga gamot. At ikalawa po, meron tayong negotiated prices din, no, sa mga butika. Kaya sigurado po ma-optimize po ng mga kababayan natin yun pong 20,000 na limit na itinakda po ng PhilHealth kada pasyente na re-resetahan kada taon. Apo, sir, nabanggit mo yung 20,000 peso na limit per patient for every year. Ano po yung mga safeguards na ipapatupad upang maiwasan yung pag-abuso o katiwalian sa paggamit ng gamot program? Napakaganda ng tanong niyo po, Asik Dale. Alam niyo po, sa assignment pa lang, sa pagpili pa lamang po, no, nung isang miyembro ng kanilang napiling Yakap Clinic, nasisigurado po nating totoong miyembro at buhay po, no, yung nagre-rehistro, sapagkat ito pong pagre-rehistro ay idinaan po natin sa pamamagitan ng eGov.ph app, kung saan po hindi lang convenient ito, kundi po, Asik Dale, alam natin, nakalink po ito, di ho ba, sa ating pong national ID system. Magpapatupad din po kami ng mga masusi verification po at maging yung liveness check, ano po, doon po sa mga point of services, i-integrate po natin sa sistema yan para masisigurado po natin wala po makakapandaya po dito. Bilang dagdag po dyan, ang ating pong President and CEO, si Dr. Edwin Mercado, ay nag-establish po sila, nagtatagpo sila ng isang special unit na natutugon po sa mga urgent fraud concern. At isa po ito yung kanilang trabaho po ay talagang subaybayan po at subuin po maaari kung merong mga fraudulent activity involving not just ito pong Yakap, no, kundi yung iba pa ho natin na mga benepisyo. Sir, maliban po sa gamot, kasama rin daw sa PhilHealth Yakap program ang libreng laboratory test at cancer screening. Sir, paano po ba ninyo nakikita ang long-term impact nito sa pagbawas ng out-of-pocket expenses ng ating mga pamilyang Pilipino? Well, nakikita natin na may malaking impact po ito, Yusek Marge, sapagkat gaya ng binanggit natin kanina, marami po tayong mga kababayan nangangailangan po ng tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot. And in fact, 40% po ng inilalabas natin sa bulsa ay napupunta po dito. So pagka po yung pong kababayan natin ay naigiya na natin dito sa ating Yakap at mag-a-avail po ng gamot program po natin, may nakatalaga po sila na 20,000 pesos kada taon na sa aming computation ay yan po sapat na po. At kapag po yung mga kababayan natin ay wala nang hadlang para uminom ng gamot sapagkat accessible na po sa kanila, ay sigurado po, marami tayong mga kababayan, yung kanilang kondisyon po, Yusek Marge, hindi na ho lalala. At patuloy pa, dapat bumabalik sila dun sa doktor, sa Yakap Clinic, para po talagang masubaybayan yung kanila pong kalusugan. Maalagaan po sila. Nang sa gayon, hindi na ho sila tutuloy sa magastos na gamutan. Yan po ang tinitingnan naming long-term effect sa mga kababayan natin nung program po na ito. Sir, bago po tayo magmensahe, linawin ko lang, sir, I'm not sure if you've mentioned it already, or I might have not catched it. Yung 20,000 pesos po ba na allotment for every patient, pwede po ba siyang isang bagsak sa isang pasyente or it has to be by quarter or monthly na allowance po? Opo, no? Yung 20,000 limit na po natin yan sa loob ng isang taon at hindi naman po yan na ini-installment quarterly o monthly. So nandyan po yung 20,000 na yan, maaari pong tingnan yan parang debit card halimbawa po, na sa tuwing nagki-claim po ng gamot, no? Dadalhin yung reseta na in-issue po sa pamamagitan ng gamot app, dadalhin po dun sa accredited gamot facility, i-charge po doon sa 20,000 yun pong mga gamot na nireseta mula po doon sa 75 na listahan natin ng mga gamot. At isa pa, Yusek Dale, ang kagandahan po nito ay kahit sa ang butika, magpalipat-lipat yung pasyente, basta po gamot facility, maaari silang kumuha, magpa-dispense ng gamot na nareseta sa kanila. Okay. Sir, siguro po mensahe nyo na lang sa lahat ng PhilHealth members na nakatutok sa atin ngayon.
Maraming salamat po uli sa pagkakataong bigay niyo po sa PhilHealth. Tayo po ay nananawagan sa lahat ng mga Pilipino. Ang Yakap program po ay hindi lamang po para sa mga may sakit, may nararamdaman. Ito po ay lalo na para sa atin na yung mga malulusog, wala pong dinaramdam. Kasi ang layunin po natin dito ay maalagaan po yung ating mga kababayan nang sa gayon ay maging malayo po sila sa pagkakasakit. So sana po nakatulong po yung amin pong impormasyon na ito para mahikayat na po yung mga kababayan natin kahit wala silang nararamdaman na sila po ay magpa-check up na po. Hanapin na po at piliin na po yung pong Yakap Clinic na inyo pong napili at dumiretso na po sa inyo pong pagpapa-check up. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Ray Balenya, ang Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth.